patuloy ang panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Tinatawag nila to 9-dotted or 9-dash line. This is the Chinese Navy. This is the Chinese Navy. Please go away quickly. What is at stake here is 80% of our exclusive economic zone. Halos lahat lang ng bahuran dito sa Pilipinas, gusto na nilang kunin. Ayun nga, kapitbahay mo, magagalit ka na kukunan ka ng isang bagay sa loob ng bakuran mo na hindi nagpapaalam sa'yo. Nanindigan ng Malacanang na hindi isusuko ang Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Hindi rin kami sa papayag na basta-basta lang din nila sa makukuha tong isla na to. Filipino fishermen were harassed by the Chinese Coast Guard. Pintukan na kami ng mga baril. Salubungin ka ng barko, tapos tataboy ka ng ganun. Talagang tinatakot kami. Ano sila ng water cannon. Kinakailangan natin ang kakampi. We've chosen to take it to the arbitral tribunal. China is out of step. Hinikayat ng Amerika ang China na panatilihin ang status quo. Foreign military aircraft. This is Chinese Navy. You are approaching our military alert zone. Please immediately. Kailang gamitin yung pwersa nila dahil alam natin malakas sila. Ang pwede nga lang talagang magalit. Hindi lang talaga galit ang abutin kasi hindi talaga wala tayong magawa sa kanila eh. Go, go! Nandito pa rin kami at patuloy kami nagbabantay dito sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. We may be losing some of the battles but we're not losing the war. Nandito tayo ngayon sa Sangley Point. Pasakay tayo ng Islander plane papuntang Baho de Masinloc. Ang weather natin ngayon ay medyo cloudy. No? So, subukan na bumaba ng plane hanggang mga 500 feet, no? Para makuha natin ng maayos yung area. Clear, prop! Clear! 6565 tayo. Clear! 2 oras mula dito sa Sangley Point sa Cavite papuntang Baho de Masinloc. Sakay tayo ng Light Islander plane. Hindi sapat ang mapa para maunawaan ang lapad at lawak ng usapin ng Spratlys at mga teritoryo pinag-aagawan ng mga bansa. Pero sa ganitong punto de vista, mas makikita mo talaga kung gaano kalaki ang teritoryong inaagaw at kung bakit dapat natin itong ipaglaban. Nakakalula ang isyong ito. 10 oras ang biyahe sa Baho de Masinloc kapag nakabarko ka lang. Ganito ang pinakamabilis sa paraan, ang eroplano ng Philippine Navy. Kung nakikita nyo yung mga kaskas-kaskas, yan yung mga coral area na siniscrape ng mga Chinese. Ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal, isang malawak at pabilog na bahura o coral reef na tahanan ng sari-saring naglalakihang mga isda at yamang dagat. 124 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Bataan. Isa yan sa sinasabi nilang 3 barko ng Chinese Coast Guards na nandito ngayon. So ito yung naging finding sa biyaheng to, no? Mas kumonte yung bilang ng mga Chinese Coast Guards, no, na barko. Last week 6, ngayon 3 na lang. Pero ito ka, mas sumami rin yung bilang ng mga Filipino fishing vessels, no? Ngayon merong nabilang na 13, no? 13 na Filipino fishing vessels. Pero ito rin kagulat-gulat, mas dumami rin yung mga Chinese fishing vessels. Ang bilang nila lagpas 20, 29 pa nga sinasabi yung mga maliliit, ha? Yung sa labas lamang yun. At nakita namin, pag lumapit ka, kitang-kita sa camera, huling-huli mo yung mga maliliit na mga barko, mga bangka, nagkakalkal ng mga corals, ano? At yung pagdating sa malalaking mga barko, no, meron silang mga taklobo pang araw na kinukuha minsan. At makikita mo yung mga areas kung saan dinudukot yung mga corals, talagang nagkakaroon ng ibang coloration yung tubig. Bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, tinuturing na itong paraiso ng mga mangingisda at mandaragat natin. Pero taong 2012, bigla itong pinweswa ng 2 malalaking barko ng China. Mula noon, pinagbawalan ng mangisda ang mga Filipino sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Teka, paano nangyari yun? Di ba teritoryo natin ito? Mula pa nung una, ang China daw,
magdo-drawing lang yan ng mapa, no? At ito nga, yung pinakababa, tinatawag nilang Nanhai o Hainan. Hindi, manok na kinakain sa mga Chinese food. Hainanese yun, Hainanese chicken yun, tol. Iba yun. Sa mapa, gumuhit sila ng isang malaking U sa paligid ng buong South China Sea. At sinabing lahat ng nakapaloob sa guhit na ito ay teritoryo ng China. Ito ang tinatawag nilang U-shaped line o 9-dash line. Ano nga ba itong 9-dash line na ito? Tinatawag nila to 9-dotted or 9-dash line. Pareho lang yon. Bakit 9-dash line? Kasi walang coordinates. So hulaan. Parang nag-drawing ka lang, ito dinrawing ko to, akin to. Si Consul General Ben Surto ng Department of Foreign Affairs ay isa sa nangungunang negosyador at tagapagtanggol ng Pilipinas sa United Nations. Laban sa sunod-sunod, sistematiko at agresibong agaw teritoryo ng China sa buong West Philippine Sea. Ang problema dyan sa 9-dash line na yan, ang layo niya mula doon sa Hainan, ito ang malaking isla ng China sa south, nag-i-extend siya ng more than 800 nautical miles. Di lagpas na kagad siya doon sa 200. Ang problema pa dyan, nag-e-encroach siya doon sa lihitimong karapatan natin na sinabi ng UNCLOS ay atin. In fact, mga 80% ng ating exclusive economic zone at ng Vietnam at ng Malaysia nasasakop nitong 9-dash line. Ang Pilipinas ay lumagda sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kasabay ng halos lahat ng nasyon. The whole point is that you claim resources of the sea based on the land. You don't just say, all this sea belongs to us without measuring the distance. So that's the important thing, the difference between UNCLOS and China's U-shaped line claim, is that China's U-shaped line claim is not based on the distance from the land. It's based on the idea that this is historically China's, without providing any kind of legal basis for that. Ito gusto ko malaman Ano nga ba yung basehan ng China para tawagin nila itong South China Sea? Ito naman sa akin. Anong basehan rin ng Pilipinas para tawagin itong West Philippine Sea? Diba? If you look at UNCLOS, you look at the U-shaped line, the U-shaped line is completely incompatible with UNCLOS in the sense that if they are trying to claim all the sea inside that line is Chinese territory, then that's completely incompatible with UNCLOS. The dispute at the heart of this court case is that the Philippines is saying UNCLOS, law of the sea, and China is saying, no, we need to recognize our historic rights. And I would say that those historic rights are a collective hallucination. Para sa China, pag-aari daw nila ang lahat ng nasasakop ng 9-dash line dahil sila raw ang unang nakatuklas at namahala sa mga islang ito. Sila lang ang naniniwala sa 9-dash line. Walang ibang nasyon ang pumapanig sa kanila. Nung mga dekada 70, alam mo, ang bansang Vietnam at ang bansang China, meron silang pinag-aawayan na grupo ng isla doon sa norte. Ang tawag dito Paracels. Pero nung dekada 70, ang bansang China gumamit ng puwersa para patalsikin yung mga sundalo ng Vietnam doon. Hindi po tayo nagreklamo. Wala pong nagreklamo. Kasi ang tingin natin, ang tingin ng ibang bansa, wala naman kaming pakialam dyan dahil hindi naman kami apektado. Later on, dekada 80, mula doon sa Paracels, bumaba po sila, nandoon na sila sa Spratlys. Doon po sa isang feature na tinatawag nating Fiery Cross Reef, nagkaroon po ng sagupaan ang bansang China at bansang Vietnam, mga 80 katao, sundalo ng Vietnam, namatay. Doon po hindi rin tayo nagreklamo kasi medyo lagpas ng 200 yung lugar. At sinasabi natin, problema ng Vietnam at ng China yan. Nung dekada 90, tayo na po ang sumunod. Naalala niyo po ba ang nangyari sa Mischief Reef? Ang Mischief Reef po o Panganiban Reef na mga dekada 90, hindi po natin alam, unti-unti nagtayo ng istruktura ang bansang China dyan. So, ito po ay 124 milya ang kalayuan niya doon sa baybayin ng Palawan. Napakalapit po. Mula doon sa Mischief Reef, lumipat na sila doon sa tinatawag nating Reed Bank. Ngayong 2000, itong pagkatapos na po. Ito pong Reed Bank, 84 milya ang layo doon sa Palawan. So kung makikita po ninyo,
parang naglalakad siya palapit ng palapit ng palapit. Hindi pa po siya nakontento doon. Pagkatapos po niyan, nagkaroon tayo ng insidente sa Scarborough Shoal. Gumamit sila ng puwersa para paalisin tayo doon. Ang China po nagpapatupad ng fishing ban. So, ano po ang implikasyon niyan? Ginagawa niya po ito para ipatupad ang kanyang 9-dash line. Imbis sa salubungin ng puwersa ang kilos ng China, mas pinili ng ating pamahalaan na gumamit ng puspusang diplomasya, tiwala sa batas at matinding hinahon. Mahalaga ring makuha ang suporta ng pangdaigdigang komunidad ng mga bansa. Nasa tamang katwiran tayo, sabi ni Bensurto. At kung ipatutupad lamang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, mananalo tayo. Sabi ng UNCLOS, mula doon sa iyong baybay, o tinatawag natin sa English, low water mark, bumilang ka ng 200 mula doon sa linya, ang tawag naman doon ay exclusive economic zone. Ang exclusive economic zone, wala kang sovereignty, pero meron kang tinatawag na sovereign rights. Sa ibang salita, ikaw lang ang may karapatan na mangisda sa dagat na yon. At mga kapatid, usapan nito ng kabuhayan ng marami nating kababayan. Kahit minsan ay parang komplikado at masyadong teknikal ang mga usaping bumabalot sa maritime entitlement dispute na ito. Malaki at nakababahala na rin ang pang-araw-araw na epekto ng mga panggigipit ng China. Apektado ng matindi ang mga mangingisdang ito na nakausap namin sa Masinloc at Pangasinan. Sa 20 taon na pangingisda nila, palaging sagana ang kanilang huli. Ngayon, sila na ang hinuhuli. Miguel Dodong, pakwento naman kung gaano kadelikado ang mga isda ngayon sa baho. Noong December, pumunta kami doon, narangan kami. Hindi naman kami maka-alis ulit. Siyempre malakas ang hangin. Talagang pinilit namin pasok. Ngayon, nung pumayag sila, mga isang gabi lang, kinabukasan, pinapaalis na naman kami. Di, yung bilog yung na yan, bahura. Pero hindi kami pinapapasok doon sa sa kilid lang po kami. Ang delikadong talaga yung pag tumabi ka rin dahil yung babanggain ka. Kasi kalimitan ganun ang ginagawa nila eh. Kaya ako muntik ng binangga rin yan eh. As in, diretso bangga. Oo, yung sa unahan talaga ng bangka ng ganon. At yung taga-Subic na binangga nila, sa aking binangga 2 bangka. Nabali lahat yung mga batangan niya. Pero kayo, ikaw, paano ka na, kunyari, sinusubukan kang banggaan, paano mo sila tataka? Iwas ka na lang, pag pasalubong sila, iwas ka na lang. Didikit ka na lang sa may bahura dahil hindi sila makatabi ng gusto yung barko nila roon. Suportado ng mga malalaking barko ng kanilang Coast Guard, nagagawa ng China na pigilan o pagbawalan ang sino mang mangingisda na magtatangkang lumapit o pumasok sa Baho de Masinloc. Laging may nakaambang banta ng pandarahas ang mga Chinese sa teritoryong ito. Ano ba yun? Bago ka banggain, bawarningan ka muna? Wala. Basta sasalubungin ka, pag papunta ka doon sa bahura na yon, sasalubungin ka ng barko. Tapos tataboy ka ng ganun. Paano tataboy? Parang mayroon silang minsan nabubusina sila, mayroon naman sila yung banderang kulay dilaw. Yun ang ipinang nilang ganun. May mga kilala ba kayo na nasaktan talaga sa ginawa ng mga Chinese? Yung taga-Subic po. Oo. Binangga na pero nabali yung batangan ng bangka nila. Kaya parang ayaw na namin pupunta doon dahil binabangga na nga sila ng rubberboat. Para sa maraming kababayan nating umaasa sa biyayang dagat ng West Philippine Sea, sagad sa bituka ang epekto ng maritime entitlement dispute na ito. Ito yung isang ehemplo ng medyo malaki-laking barkong pangisda na pabalik na sa Masinloc, no? At gaano kayo katagal pumalaot? Ilang araw na kayo pumapalaot? 3? Nakakaabot ba to sa Scarborough dati? Hindi? Dito lang? Ano mga isang huli nyo ngayon? Galunggong. May nakikita kayo mga Chinese? Yung isang araw yun, mayroon doon eh. Meron. Kita mo naman yung kultura ng mga mangingisda dito sa Zambales. Oh. Nagkasulubong lang, binigyan kami ng isda. Nagbibigayan talaga sila, no? Hindi lang sa Zambales, yung kultura ng mga mangingisda talaga. Kapag nagkasalubungan, pwede kasi yung iba walang huli. Tapos i-share nila. Oo. Ito, kunyari, babayaran sa palengke ito, magkano to, Dodong? Pinakababa, 1,000 yan, sir. Pwede ba tayong pumunta na doon sa mga kaibigan din nating mangingisda doon? At mag-ihaw-ihaw tayo? Pwede. O, sige. Ayos. Dalawin ng mga isla malapit sa Baho de Masinloc, pareho rin ang maririnig mong mga kwento. Mga maliliit natin mangingisda laban sa malalaking barko ng China. Paano nga ba naman lalaban ang mga kababayan natin?
Jeffrey, Peter, ikaw kailan ka huling pumunta ng Scarborough? Nung nakaraan po, nag-umpisa ako ng January. Oo. January 2014 yun, di ba? Pero napatigil din kami nung mga March na. Pinalis kami ng mga taga-China, tinutukan na kami ng mga baril, kaya napilitan kaming aalis. Ano to, bago kayo tinutukan, winarningan ba muna kayo bago kayo tinutukan? Kasi tutok talaga. Kami ang unang yung dalawang inarkilan ko na ganyang kalalaking bangka. Kami ang unang sampulan. Pinaikutan pa kami ng 5 speedboat nila. Tapos pinapaalis kami. Nagmamatigas din naman kami. Pumunta kami doon sa maraming bangka, sa kapwa namin bangkang malalaki. Lumapit kami doon para kapwa Pinoy nyo rin. Mag-ipon-ipon kami doon. Pero wala talagang nagawa dahil sobrang dami din naman nila. Malalaki pang sasakyan. Napilitan kami umalis. Yung pagtutok nila, saan sila nakatayo nun? Doon po sa mga speedboat nila. Sa isang speedboat, mga gaano karaming Chinese ang... Mga 10 sila sa Gaano karami? Lahat yun armado? Puro armado. Wala ka makita hindi armado sa kanila. Puro dibaril. At saka lahat nun, nakatutok talaga sa amin yun. Talagang tinatakot kami. Kaya wala din kami nagawa. Pilitan lang kami alis. Kisa naman kami makatirahin pa kami. Sa tingin nyo, tutuluyan nila kayo? Ayun ko lang. Kung nagmatigas siguro kami, kasi lahat na ng barko nilang malalaki nandoon. Bali, 7 yung barko nilang malalaki na surveillance. Nakakatakot ba talaga? Takot talaga. Siyempre, kami lang doon sa laot. Maliliit ang sasakyan namin sa kanila malalaki. Siyempre, takot din kami. Kahit na malaki ang gastos namin papunta doon, pilit kami talagang pauwi. Pakikumpara lang yung income ngayon, kumpara na nakapunta pa kayo doon. Mas malayo na, sir, kasi sa loob ng 4 na araw namin doon, nakakuha kami ng halos 3 jeep na isdang... 3 jeep? Dito, hirapan pa. Baka isang buwan ka na, hindi mo puno yung isang jeep dito eh. Isip ko lang ilang daang libo o kaya milyong mga tao kaya na para mga nakatira sa mga lugar na ganito, sa San Salvador, sa Masinloc, Zambales, ang nakasalalay sa yaman ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngayon isipin mo, kung meron kang kapitbahay na pumasok at pinagbawalan ang mga aktibidades sa gaya ng pangingisda, para mo na rin sinakal ang kanilang kabuhayan. We are an archipelagic state. Dahil archipelago po tayo, ang yaman po natin, napapaligiran tayo ng tubig. Ano ba yung resources ng dagat? Unang-una, pag dagat, ang resources natin doon yung isda. As an archipelago, tayo po ay tinatawag na quintessential coastal state. Ano po ang ibig sabihin nun? Marami sa ating bayan is less than 100 kilometers away from the coast. Marami sa ating mga tao ay dependent sa resources ng dagat. Ano ba yung klase ng mga isda na nahuhuli nila doon sa Mga special na isda tulad ng lapu-lapu, yung mga binibenta sa mamahaling restaurant. Sea bass. Sea bass? Ngayon, bihira ka na makitang malalaking isda dito. Puro maliliit na lang. Malalaki nandun talaga? Nandun talaga. Kasi yun ang mayaman na lugar. Maraming pagkain kaya nandun sila. Dito rin natin makikita yung mga pawikan, particularly sa mga isla. Makikita rin natin dyan, of course, yung giant clam, yung tridactyl na gigas, na nakalagay sa CITES na isa sa mga endangered species. Hindi lang isda at yamang dagat ang nasasakop ng West Philippine Sea. Marami ang naniniwala na posibleng naririto ang solusyon sa inaasam na pagsagana at wagas na pag-unlad ng ating bansa. Kung meron tayong malaking continental shelf, yan po ay isang malaking lugar na pwede nating pagkuhanan ng yaman. Katulad po ng natural gas, meron po tayong tinatawag na malampaya. Yan po ay nagpuproduce ng maraming natural gas na nagpuproduce ng enerhiya sa malaking lugar ng Luzon. So importante po yan para sa progreso ng bayan. Kailangan natin ng enerhiya para magkaroon ng kuryente, magpatakbo ng industriya. Kung kaya naman po, dapat din natin proteksyonan ang ating dagat para hindi maubos ang resources natin. Sinlawak ng karagatan ang sakop sa usapin ng pag-agaw sa teritoryo na nasa West Philippine Sea. Ang dami na nating napag-usapan, pero ito ay pambungad pa lamang na paksa. Dito nakita ng mga mata namin na totoo nga kung naghihirap man ang mga Pilipino ngayon, naririto na sa bakura natin ang susi sa pagsulong ng kabuhayan ng bansa.
Bawat araw na lumilipas na marami sa atin ang walang alam o walang pakialam tungkol sa isyong ito. Mila-mila mga corals at tone-toneladang lamang dagat ang walang habas na inaanit at pinakikinabangan ng mga kapitbansa natin. Nasa 300 hektaryang corals ang natabunan at talagang hindi na maibabalik ng matagal na panahon. At yun ang ating pinangangambahan sapagkat may malaking epekto ito sa pagdami ng isda, sapagkat ang corals, alam mo, yan ang tirahan ng ating isda, dyan nagpaparami ang ating isda, at dyan din kumakain o nanginginain ng ating pangisdaan. Malaki ang ambag ng coral reef sa kabuuan ng ekolohiya, hindi lamang sa dagat, kundi sa buong ecosystems. Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Ito ay laban nating lahat. Ang pangangalaga at pagtatanggol sa mga yaman sa karagatang ito ay laban hindi para sa atin lamang, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Minana lang natin ang mayamang paraisong ito. Kung hindi tayo makikialam at kikilos, baka wala na tayong maipamana sa susunod na salinlahi. Ay nako Pilipino, swerte mo. Ang laya mo na, mayaman ka pa. Kaya naman napakahalagang malaman at alagaan ang ating maritime entitlements na pinagmumula ng kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan. Ang problema, meron kang kapitbahay na labas-masok na sa teritoryo mo, ninanakaw at dinudurog pa ang yaman mo. Atin to eh. Pero huwag mong mag-alala. Pag-usapan natin ngayon. Pilipino, meron kang pag-asa at higit sa lahat, meron kang kalayaan.